Kung hindi pumanaw ay minalas, unti-unting nawalan ng karir at nagkasakit. Iyan ang ilan sa mga sinapit ng ilang sikat na personalidad na sinasabing hinamak at hindi pinaniwalaan ang Diyos. Sino-sino nga ba sila? Ano-ano nga ba ang kanilang mga sinabi? At ano naman ang kanilang di umano'y mga parusa? Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Una sa listahan ay si John Lennon, ang co-founder ng legendary band na The Beatles noong 1960s. Sa kasagsagan ng kanilang kasikatan, si John ay naimbitahan para sa isang panayam kasama ang isang American magazine kung saan sinabi niyang, "Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I am certain Jesus was okay, but his subjects were too simple. Today, we are more famous than him." Ikinagalit ito ng mga tao, maging ng kanilang mga fans, na nagsagawa ng mga public activities gaya ng pagsusunog ng vinyls at posters ng The Beatles. Nakalaunay naging dahilan ng pagkawasak ng grupo. At noon ngang December 8, 1980 mga katoto, ay ibinalita ang pagpanaw ni John Lennon matapos di umano'y malapitang pagbabarilin ng isang fan ng 4 na beses sa harap mismo ng kanyang bahay. Sumunod mga katoto ay si Thomas Andrews, isang British businessman at ang tinaguriang Titanic shipbuilder na nakagawa ng napakalaking pangalan noong panahon niya matapos magawa ang sikat na Titanic ship. Pinangunahan niya ang pagbuo sa Titanic at nagsilbing guide sa kabuuang proyekto ng disenyo at kabuuang gawa rito. Kumpiyansa si Thomas na ito ang pinakamatibay na barko sa kasaysayan. At sa kasagsagan ng kanyang kasikatan at sa pagkakalabas ng Titanic, naging malaking kontrobersya ito sa buong mundo. Kaliwat kanan ang mga balitang pumapatungkol sa kung gaano katibay ang Titanic. At sa isang panayam kay Thomas, isang reporter ang nagtanong sa kanya kung safe ba talaga ang nasabing barko at ang naging sagot nito ay pabirong, maski Diyos umano ay hindi raw ito kakayaning palubugin. Pero mga katoto, alam niyo naman na siguro kung ano ang nangyari sa Titanic, hindi ba? Sumunod ay ang Brazilian bisexual singer, composer at poet na si Cazuza. Sa isa nitong show na ginanap sa Rio de Janeiro sa Brazil, walang habas nitong binuga sa kawalan ang usok mula sa kanyang sigarilyo at direktang sinabing, "God, that's for you." Si Cazuza ay pumanaw sa edad na 32 dahil sa di umano'y malalang lung cancer. Sumunod ay si Marilyn Monroe, ang all-time superstar, American actress, model at singer na tumatak na sa nakararami dahil sa kanyang signature look. Sa isang taping, binisita ng isang American evangelist na si Billy Graham si Marilyn upang ipaalam na ipinadala umano siya ng Diyos upang kausapin at bigyang aral ito. Pero hindi pa man natatapos sa lahat-lahat ay sinagot na ito ni Marilyn at sinabing, "I don't need your Jesus." Hanggang sa kalaunan ay nabigla ang mundo sa balita ng pagpanaw nito sa kanyang bahay. Sa anggulo ng investigasyon ay sinabing malaki ang tsansang suicide ang nangyari at ang salarin naman na nagamit ay ang pagkaka-overdose sa gamot. Ang sumunod ay si Stephen Hawking, ang science genius at all-time inventor ng kasaysayan na kilala sa pagiging vocal nito sa kanyang atheism. Naniniwala siyang walang Panginoon at wala rin umanong nagdidirekta ng kalawakan. Paniwala ng ilan, maaaring masyado umanong nakontrol ng kanyang hilig sa siyensya si Stephen. Kaya naman kalaunan ay nagkaroon ito ng sakit na nagpahirap sa kanyang buong buhay, na pinaniniwala ang muli ng publiko na parusa umano ng Panginoon dahil sa hindi nito paniniwala.
At ang pinakauna sa listahan mga katoto ay walang iba kundi si Tancredo Neves, ang tumakbo noong presidente ng Brazil laban sa rehimeng militar. Dahil sa katapangan ay maraming Brazilian ang humanga sa kanya at sa kanyang isinagawang kampanya noon, sinabi niya sa harap ng publiko na kung makakakuha umano siya ng 500,000 votes, maging Diyos ay hindi na siya kakayaning patalsikin sa puwesto. Sa kabutihang palad ay nakuha niya ang target votes na ito mga katoto. Pero sa kasamaang palad naman ay pumanaw siya bago pa man tuluyang makapanumpa at makaupo bilang presidente sa opisyal na opisina. Hati ang paniniwala ng mga tao sa pangyayaring ito. Marami ang nagsasabi na parusa ng Diyos ang sinapit ng mga personalidad na ito. Pero marami namang iskolar at iba pang tao ang naniniwala na coincidence lang ang mga ito. Pero kayo mga katoto, anong palagay nyo rito? Parusa nga ba ang mga nangyari sa kanila o sadyang nagkataon lang?